Hello, good evening everyone. Para sa mga nag-celebrate sa Kapaskuhan or the remembrance of the birth of Jesus Christ, mayong Pasko o ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. So karon today is December 25, Wednesday. Karon ang ika-day 331 sa ato ang devotional. So na yung mga tao na karon natulog tungod kay ugma duty na po. So before ta mag-end sa ato ang day, so ato ang pasidunggan ang Ginoo pinaagi sa ato ang pagtuon sa iyang pulong. So karong higayuna ang atong topic is about God solves problems. So ang word nga naa diri as Hebrews chapter 13 verse 5 to 6 nga nag-ingon, don't be obsessed with getting more material things. Be relaxed with what you have. Since God assured us, I'll never let you down, never walk off and leave you. We can boldly quote, God is there, ready to help. I'm fearless no matter what. Who or what can get to me? So let us pray. Father God in heaven, we glorify your name. You are our King, you are our Lord. Thank you, Lord God, for coming to us, Lord God, to save us from the eternal condemnation. Lord, we are nothing without you, Lord God. We lift up our lives, Lord. We surrender our lives to you, Lord God. Use us for your glory, Lord God. Help us, Lord, to fulfill your purpose in our lives. Lord, this moment, Lord God, we lift up to you, Lord God. Our hearts, our minds, Lord God. Open the eyes of our hearts, Lord God, and change our minds, Lord God, that we know your will in our lives. Lord, speak for us through your word, through your message, Lord God, that you will be revealed at this moment, Lord God. We are nothing without you, Lord God. Sa mga naminaw ni ining nga devotional, ikaw ang Ginoo nga mag-aoy magahikap, magatandog sa ilahang mga kinabuhi. Ikaw ang magapalambo kanila, Lord God, nga pinaagi niini nga mensahe nga ilang madungog. Makabaton sila og kapaton sila, Lord God, og paglaom nga ikaw ang Ginoo nga dapat tuuhan og saligan sa kanunay. Lord, we are nothing without you, Lord. Ang isalig kini nga buluhaton para sa imong kahimayaan. Ang tanang dungog, himaya, mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, mayong gabi, mayong pag-celebrate sa Kapaskuhan. So God solves problems. So timing po ning akuan, God solves problems because of our problem, because of our main problem, which is sin. Mao gyud na siya ato ang main problem, which is sin. Ang Ginoo naghatag gyud og kasulbaran. So karong gabion na dili gi-remember nato ang pagkatao ni Jesus. So God come to us in human form. So mao kini siya ang beginning sa pagsulbad sa Ginoo sa atoang problem nga mao ang sin. So kung akong basahon diri, do you have a problem that you haven't been able to solve? So nabatay mga problema. So if we have a problem that you can't solve, there is something you can do. Turn that problem over to God. He can handle it. So God has a way of solving our problems if we let Him. Our job is to let Him. God can handle things that we can't. And the sooner we turn our concerns over to Him, the sooner He will go to work solving those problems, those troubles that are simply too big for us to handle. If you're worried or discouraged, pray about it. And ask your friends or your leaders to pray about it too. And then stop worrying because no problem is too big for God, not even yours. So do you believe that God can solve every problem that we have? Of course, because
He is our creator. God molds us in a wonderful way. So kung ato ganing sabton ang ato ganing kung ato ganing i-discover ang atong kaugalingon o ato ang ganing physical nga body is makaingon gyud tang amazing kaayo ang creation sa Ginoo. So God solves problem. So atong paghisgutan ang karong gabion na atong ang Ginoo nagatudlo kanato nga humana gisulbad sa Ginoo ang ato ang problema. The main problem. Our main problem is sin. Mao niya ang hinungdan nga nahimo tang separated from God. So when we are separated from God, from the glory of God, so unsa man ang ato ang resulta na mao na siya nga padulong nata sa eternal condemnation. So mao to ang hell. But because God loves himself, so ang Ginoo nahigugma sa iyang kaugalingon. So kung nahigugma sa iyang paghigugma sa iyang kaugalingon, dili niya gusto nga ang iyahang gi-create mga wala lamang. So mao kini nga sa iyahang mga promises nga iyahang gihatag sa kaniadtong mga panahon sa Old Testament. So he has to fulfill all those promises. So wala pa gani nakasala ang tao. Kaya balo na daan ang Ginoo nga makasala gyud ang tao. So gihatag na daan sa Ginoo ang plan of salvation. So mao kini karong panahon na it's December dili man gyud December 25 nga natawo si Jesus. So but because of the kanang history, the tradition, so we remember the birth of Jesus. The birth of Jesus is God came down from heaven to this earth in human form. So mao kini ang sinugdanan sa plan of salvation sa tao. So if we truly understand the love of God, so makasabot ta kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa Pasko or Christmas. Christmas. So meaning the center is Jesus. So we have to celebrate because gihatag na kanato ang sulbad sa ato ang problema. Because we cannot save ourselves. So mao kini nga for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. So gihatag na daan sa Ginoo. Ug humana kini gibuhat ni Jesus. Ang pag-save kanato is humana. It is already a finished work. So ang atong karong is we are just reminded of the great love of God. So how do we respond sa salvation? Dili lamang nato i-celebrate ang pagkatao ni Jesus, kundili dapat unsa atong response niini. So what can we give to God? So what we can give to Jesus as a response to God's great love for us, that ang Ginoo si Jesus, the only Son of the Father, iyang gihatag to save us, to die for our sins. So sa sayunan kaana kung imo nang imagine Jesus is God ug nahimo siyang tao ug wala pa gid siya natawo sa kanang nindot nga puloy-anan, nindot nga hospital, wala siya natawo kundi dito siya sa pinakaubos. So mao kini nga Jesus modeled on how to be humble. So we should respond. So mao kini ako nang gikuan gabi nga what we can give to God as a response to this day of salvation. So this is the day the Lord has made. We should be glad. We should rejoice and be glad. So we should be glad.
nga kita giluwas sa Ginoo. O kinsa katong mituo og midawat sa Ginoo, mao kadto ang gitagaan niya og right katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So dili tanan tao anak sa Ginoo, kun dili kadto lamang mituo og midawat sa Ginoo. So unsa man ning mituo og modawat? So dili lamang nga maingon ta nga mutuo ko ni Jesus, oh I know Jesus, but ang atong kinabuhi wala sa kasuguan sa Ginoo. So mao kini nga it's very very important that we know what the truth is. The truth is in Jesus, because Jesus is the way, the truth, and the life. So no one will come to heaven, to the Father in heaven, except through Jesus. By the grace of Jesus, wala gid usagid kanato nga makaadto sa heaven, because we are all sinners. But because of the love of God, we are made righteous through the grace of Jesus Christ. So mao ni nga kinahanglan nga motuo atong dawaton si Jesus as our Lord and Savior sa ato ang kinabuhi. From that moment that we declare that we receive Jesus as our Lord and Savior. So diha gihatag niya ang iyahang balaang espiritu. Mao kini ang magtabang kanato to do the work that God has for us. So mao kini nga ingon sa pulong sa Ginoo nga kaniadto kita ingon diri kita ingon diri sa Galatians chapter 4 verse 3, kita usab kaniadto ulipon sa mga gahom nga nagmando sa kalibutan, samtang bata pa kita sa espiritu. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan, ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. So balaod ni Moses aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. So daghang balaod kaniadto sa Old Testament, daghang balaod ang balaod ni Moses. So mao kini nga katong sa panahon ni Jesus, pangutanan niya si Jesus nga sa tanang balaod unsa man ang pinakadako nga balaod. So mao tong ang gisummarize ni Jesus into two greatest commandment. So mubalik na buta na ining sa the greatest commandment. So diri gyud magikan ang ato ang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. So mao kini nga part ni siya sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Dili ta mulambo kung dili ta mutuman kung wala ta obedience, because sa ato ang paglambo gusto man ta nga mahiusa diha sa Ginoong Hesus o makaadto ta sa langit. So we have to humble down ourselves. We have to always be grateful. We have to repent for our sins, and we have to obey everything that God give us the command. So gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod aron pagluwas niadtong nailalom sa balaod ug mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak ngadto sa nganhi sa atong kasing-kasing ang espiritu nga nagtuaw, amahan ko. Busa dili na kamo ulipon kundili anak niya. Anak na. Tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. So we are sa panahon nga atong gidawat si Jesus as our Lord and Savior. So we are adopted sons and daughters of God. So kung adopted ta nga mga sons and daughters,
So kung unsa ang privilege nga naa kang Jesus maupod ta. So unsa na to pagkahibalo kung unsa ang sikreto sa Ginoo. Kung ang iyang pulong nga iyang gihan-ay gihatag kanato para atong pagatun-an, dili nato basahon. So mao kini nga ang atong topic karon, God solves problem. So whatever man nga problem nga atong na-encounter karon, so daghang tag mga problema, natay past nga problem nga ang mga consequences sa atong mga choices, sa ato ang mga decisions kaniadto, may ato ang giatubang karon, og naapag future nga mga problem nga wa pa gani nahitabo, ato nang gika balakan kung unsa ang mahitabo. So daghan tag klase-klase ta nga mga problema. So matag usa kanato usa gani ang problema nga karon gani may ka nga Pasko karon, wa man gani tay bugas, sao na to paghanda. So the essence, the true meaning of Pasko is ang atong pagdawat kang Jesus sa ato ang kinabuhi as our Lord and Savior. So dili importante kanang mga handa, unsa man ang mga handa, pero ang atong kasing-kasing wala pa diha sa Ginoo, ug naatay mga kasuko, mga kalagot sa atong isig katao, sa atong palibot, sa atong pamilya, ug bisan kinsa pa. Mao kini nga the love of God. Ato kining iampo kanunay nga ang gugma sa Ginoo mao magpatigbabaw sa matag usa kanato, nga makasabot ta sa gugma ug atong kining ma-share sa uban. So mobalik ta sa ato ang purpose, the greatest purpose, what is the greatest commandment gihatag sa Ginoo? So to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. Kung kita aduna tay pagigugma sa Ginoo, so ang ato ang kinabuhi ato nang gihatag sa Ginoo, gi-offer nato, gi-surrender nato ang atong kinabuhi sa Ginoo. So when we surrender our lives to God, God will work in our lives, through and in our lives. Unsaon man. So mao kini nga we should seek God's kingdom first in our lives. So unsaon man, kada adlaw atong pasalamatan kanunay ang Ginoo sa pagmata, atong i-offer sa Ginoo ang atong adlaw. Lord, wala ko kay balo kung unsa may mahitabo karong adlaw, but because ikaw akong Ginoo, tabangi ko pagsunod kanimo ug tabangi pud ko, Lord God, ikaw ang maghan-ay sa tanan. So kana nga mga kanang surrender bitaw sa atong pag fully surrender sa ato ang Ginoo. Dili man gud gusto ang Ginoo ingon to love God with all our heart. So meaning we should be fully devoted diha sa Ginoo. Ang ato ang pag fully devoted sa Ginoo is dili na nga adto ra kita simbahan. So it's our daily walk with God. How we live our lives nga subay sa kabubuton sa Ginoo. From time to time we make mistakes, we fail God because kanang ato ang mga magina nga dapat magbasa ta sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mo kini magtudlo kanato ug unsa ang gusto sa Ginoo, unsa ang makapalipay kaniya. So mo kini ang tanan balaod gisummarize into two greatest commandment, ug diri magikan tanan tungod sa gugma sa Ginoo. So when we love God with all our heart, tanan nga mga kasuguan na nagikan diha, kay kung mahigugma ta sa Ginoo, kining mga problema nato mga sulbad gayon tungod kay ato namang hunahunahon ang atong isig katawo. So mahigugma ta sa atong isig katawo og atong buhaton kung unsa ang maayo. So kana misigan sa ato ang pag-istorya nga dili
kanabitang careful ta nga dili ta makapasakit ug nataas tag pasensya. So mo gina God is teaching us. So when we are in Christ, God will transform us into His likeness. Kung unsa maning nga mga ebidensya. So the evidence is when we possess the fruit of the Holy Spirit. Unsa man ni siya? Nasa Galatians chapter 5 verse 20. The fruit of the Holy Spirit. So tungod kay ang Ginoo naghatag sa iyang Holy Spirit kanato ug atong gisurrender atong kinabuhi diha sa Ginoo, mao kini ang Holy Spirit mao ni magtabang kanato to solve our problem. So kung atong problema is dali ra ta masuko, so mao ni nga ang Holy Spirit magtabang kanato on how to have a long suffering life, a patient lives. So mao kini nga kung kaniadto grabe mubura kay tag pasensya sa dihang na nato sa Ginoo. Taas kay tag pagsabot sa tawo nga sa tong palibot. Ug makasabot na ta nga nganong ingon ana ang iyang batasan, nganong inana mao na nga ang tawo nga wala pa diha sa Ginoo masabtan nato tungod kay mao kini ang mga kinaiya nga naa pa sa kasalanan. So mao kini God always solves problem. So dili pud tanan natong mga gipang-ampo sulbaron dayon sa Ginoo tungod kay God has a timeline for each one of us. Masulbad man ang ato ang problema but in a different way nga we expect. So daghang tag mga expectations but always remember God has a plan for each one of us. And His plan is much better than our plans. So mao kini atong ginaampo sa Ginoo, ato ning ampo sa Ginoo, Lord nga maghimo man tag plano but ang Ginoo mo ay mag-establish sa ato ang mga steps. So Lord may sa amo karon among pag-ampo is Lord tabangi kami nga mahuman ni amo ang balay. Ang gitukod nga balay. So kini nga matag adlaw, daghang mga plano unsay mga design, mga inana unsay mga kuan. But mao kini nga kung ato ganang gi-commit ang ato ang kinabuhi ang atong mga plano diha sa Ginoo ug ang Ginoo maghatag kanato og kaalam kung unsaon pagplastaron gyud ta sa Ginoo. Kana bitang dili na maglisod, maginana. Daghan pamaagi ang Ginoo, daghan gamiton niya. So kaning naman ta internet, so gamiton pud ni para matubag ang ato ang mga panginahanglan. So God uses everything. So including po ng mga tao na sa palibot to solve our problem. Dili lamang usahay kanabitang dili lamang ta aware nga gitubag na dahil sa Ginoo ang atong mga problema, atong mga pag-ampo. But mo ni tungod sa kulang ta og dili pa inana ka deeper ang atong relasyon diha sa Ginoo. Mo nang dili pa nato makit-an, di pa nato masabtan ang mga pamaagi sa Ginoo. So mao gini nga karon gi-remind ta sa Ginoo. 2024 years ago ang atong kinabuhi gi-redeem na ta sa Ginoo. Mao kini nga ang unsa man ang ato ang ikahatag as sukli dili kita makabalos gyud sa Ginoo tungod kay ang kamatayon tungod kay Ginoo na siya, namatay siya para i-save ta nga dili deserving sa pag-save, but because God is love wala niya tan-awa kung unsa ta. Because it's because of His character. Unsa ang Ginoo. Mao kini nga ang Ginoo is inviting us. Kanuna siya naga-invite, nagatuktok sa atoang kasing-kasing. Nga He can solve every problem. Especially the problem of sin. Kung naman tayo mga problema nga mga sala nga dili nato mabiyaan, so mao ni God can solve it. So approaching na ang New Year's,
New Year, og nanap og diha na pud ang kita ba ingon na putang natay mga New Year resolution. Atong ubanan kini sa Ginoo. Atong isalig sa Ginoo ang atong mga plano to change, for change. Because God cannot do His work if we don't commit ourselves, if we don't surrender our lives to Him. So mo kini ang gipangita sa Ginoo is to have a relationship with you and to me. So nga ang atong relasyon sa Ginoo kanunay nga on fire, nga mahimo pang deeper relationship, intimate relationship with God. So sa matag usa among pag-ampo nga kita adunay gayoy nga ang Ginoo mao sentro sa ato ang kinabuhi because He is our creator. So no one else. And ang Ginoo ra gud pud ang makasabot kanato ug unsa iyang mga plano mao kini nga God has the best plan. So we should align ourselves to Him. So in all that we do it for love, we do it in love, and we try our best to obey God in everything. So sa kanay pong pagbasok, pagtuon siyang pulong, it's also an obedience to God. So it's all by the grace of God. We can do what God wants us to do. Dili ta makahimo niini, masigani kani ako ang pagsulti sa inyo, dili ko makahimo pag-share sa pulong sa Ginoo kun dili pinaagi sa iyang grasya. So kining tanan, all for God's glory. Thank you. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your word. We thank you, Lord God, for your message nga you solve all our problems, especially, Lord God, among problem of sin. Lord, humana minimo gilukat. Salamat, Lord God, sa imuhang pag-anhi, pag-save ka namo, Lord God, pagluwas ka namo, Lord God. Salamat sa gift of salvation. Lord, karon mo kini ang among pag-remember diha kanimo, Lord God. Tabangi kami, Lord God, nga makasunod kami, Lord God, kung sa imuhang kasuguan. Nga mahimo kaming magmalahotayon, mahimo kaming malig-on sa among pagtuo diha kanimo tungod kay wala ka nag-promise nga sayon ang kinabuhi. Ang imong gi-promise nga naa ka kanunay nagauban ka namo. Lord, tabangi kami, Lord God, nga sa matag problema namo, kanunay matag adlaw nga ikaw ang among unahon sa amo ang kinabuhi. Daghang salamat, Lord God, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, Lord. Ikaw ang Ginoo nga mao'y magahikap, magatandog, magapalambo sa ilahang kinabuhi. Magapalambo, Lord God, sa ilahang pagtuo diha kanimo. Tungod kay ikaw ang Ginoo, walay imposible diha kanimo. Tungod kay ikaw ang nagbuhat kanamo, gamahanan ka, Lord God. Dili ka mausab. Ang imuhang mga saad, dili mausab. Kung ikaw lamang yun, Lord, ang dili mausab. Lord, salamat sa imong pag-uban ka namo. Salamat, Lord God, sa mga learnings, Lord God. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo'y palambo ka namo, Lord God, sa amo ang kinabuhi. Salamat, Lord God. Walay katapusan namang pagpasalamat tungod kay ang imuhang anak nga si Jesus, imong gihatag dinhi kanamo para lamang kami maluwas sa amo ang dako nga problema. Lord, tanan dungog himaya, mga pagdayig, tanan nga mga kusog, Lord God, among gipasalamatan. Mga pasalamat, Lord God, kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Ini tanan, Lord, among giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. So, again, maayong pag-celebrate sa Kapaskuhan sa ato ang salvation. So, good night, God bless, and see you tomorrow. So, sa mga mag-duty ugma, so, duty lamang with all our heart for God. So, to God be all the glory.
So, bye!